Jen and Dennis. Welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Thank you sa pag-guest namin dito. What was it like on set? Mas mabilis ba kapag yung katrabaho mo, like you have a personal relationship with yung katrabaho mo? Sa case namin, yes. Mas okay, mas mabilis kasi mas nagkakaintindihan kami. Hindi namang nagkakasamaan ng loob pagka may mga suggestions or may mga gusto kami ipagawa sa isa't isa. Mas madaling nang sabihin kapag komportable ka na. Mas masarap na yung partnership, lalo na pagka nagkakaroon kayo ng eksena. Kasi syempre, napag-uusapan nyo na ng walang inhibitions. Like before kayong mag-roll, pinag-uusapan ninyo o on the fly? Sige lang, pag nag-roll, you let each other do your own thing. Bago tumungtong sa set, kailangan. Mas maganda yung napaplano kung ano yung Nagugulatan kami. Kahit na before sa bahay pa lang kami o bago matulog, pag-uusapan namin yung eksena. Who's more likely to forget the lines? Ako. Hirap ako mag-memorize talaga ever since. Mas nahirapan pa ako ngayon dahil ang tagal kong nagpahinga. So parang hindi na na-exercise yung brain ko na mag-memorize na palagi. So nung pagbalik ko, medyo na-challenge ako na ang haba ng mga lines. Meron bang mga behind the scenes kwento sa set? Yung funny behind the scenes na kwento? Merong parang surprise sensual dance number para dun sa asawa niya. Tapos ni-rehearse namin ng mga ilang oras hanggang talaga nagpe-prepare. Pero hindi ako kumakain kasi may halos subad-tubad ako habang ginagawa ko yung eksena. Tapos ending, hindi rin ako nung araw na yun. So, mga ilang, sa mga susunod ba na shooting day siya nakunan. Pero okay naman, naitawid naman na maayos. At least nung kinunan na, ready ka na. Oo, Kasi may talaga. mga ilang ka na. What's one thing you learned about each other while doing this shoot? Wala na masyado kasi parang... Ganun na kayo kakomportable? Oo, ganun na namin kabisado yung isa't isa. Ganun na namin kabisado yung moods, yung mga habits, yung mga ginagawa sa araw-araw. Kaya hindi na kami nagugulat pa kapag may nakikita. Pero sa tingin, sa character naman ninyo, what do you think your characters learned in this movie? Sa character ni Imo, kasi nagger siya. So, ang dami niya palaging sinasabi, yung hindi niya na filter lahat ng mga... Basta pag naisip niya, lalabas lang siya sa bibig, wala na siyang pakialam kung may masaktan siya. Siguro, isa yun sa mga lessons na natutunan ni Imo doon, yung kailangan niyang isipin muna ng mabuti lahat ng mga sasabihin niya. Kasi isa yun sa mga rason kung bakit din na-trigger si Dom, yung character ni Dennis. Kaya niya napag-isipan bigla na gusto na niya akong iwan. Ako naman siguro lesson na matututunan nila doon sa character ko. Kung may asawa kayo, huwag niyo siyang ipamimigay sa iba kasi sigurado magagalit yon. Yun. Kailangan wag mo susukuan yung mga problema, lalo na yung mga taong mahal mo tsaka pinagpapahalagahan mo, yung pinahahalagahan mo. Siyempre, sa isang relationship kasi hindi lang palaging masaya. Makakaramdam ka rin dyan ng lungkot, makakaramdam ka ng mga sakit, mga sacrifices, at kailangan mo lahat may experience yun at matuto doon sa mga pagkakamali na may encounter nyo sa bawat step. Pero ito lang, curious lang ako, Dennis, no? Kasi you did Pulang Araw, tapos Green Bones. Ang i-intense nung mga characters na ginawa mo before this How different is this na medyo light? Hindi light but yung hindi ganun ka-intense, ibang kind of role. Pinaka-importante sa bawat trabaho or character na gagawin, siguro napaka-importante nung tamang timpla na ibibigay mo dun sa character. Kapag naging OA ka na, mahirap kaya kailangan malaman mo rin yung limits at boundaries mo sa mga pwedeng gawin ng characters mo. Kasi kapag nakilala mo na sila, pag naintindihan mo yung bawat character na ginagawa mo, mas madali mo siyang magagawa, di ba? So, This movie shows how complicated but ultimately rewarding a relationship could be. Ano ang maya advice niyo sa mga couples who are going through ups and downs of their relationship? Lagi namin sinasabi na wala namang perfect na relationship talagang. Laging may pagdadaanan. Laging may magiging problema. Pero ang importante, magkasama niyong dadaanan yun. Pareho niyong lalabanan lahat ng mga
tukso, lalabanan nyo lahat ng mga problemang yun. Nang kayong dalawa yung nandyan. Palaging dapat team kayo. Diba? Teamwork, oo. Hindi pwedeng isa lang yung trabaho. At kailangan yung ma-enjoy yung buong ride. Kasi para siyang isang roller coaster ride na marami kayong pagdadaanan. Ups and downs, pero doon sa mga pagkakamaling may encounter ninyo, doon yung time na matututo kayo. At alam mo yun, doon yung time na maaaring hindi nyo na maulit yung mga pagkakamaling yun dahil nangyari na sa inyo dati. So, diba? What was the last thing you fought about? Meron ba? Kahit maliit na bagay lang, ha? Usually, maliliit lang po talaga. Yung mga kalat, ganun lang. Or yung hindi lang niya narinig. May mga ganun. O hindi siya nakinig. Yung mga ganyan. Simpleng mga bagay lang. So, mas madalas ikaw ang nagagalat ng away kay Dennis. Ganun ba yun? Opo, totoo. Hindi. Paminsan-minsan lang, syempre. Katulad ng sinabi ni Jen, walang perpektong relasyon eh. Kami, kung paano namin naabot tong ganitong estado, sa ilang taon to ng pagsasama, sa ilang taon to ng pag-accept and adjust, sa ilang taon to na, alam mo yun, pagbigay ng sakripisyo at pagmamahal. O, pag-iintindi. Ikaw, Dennis, anong natatanda mong last na pinag-awayan ninyo ni Jen? Kanina, siguro. Oo. Hindi. Hindi. Feeling ko na napaano yata yung ko sa kanya, yung paghawak ko sa kamay niya. Kasi naka-holding hands ako sa kanya. Masyado yata napahigpit, naparay siya. So, yun siguro. Naipit kasi yung sing-sing. Yung naipit yung balat niya dun sa sa Okay lang, sing-sing. okay lang. Ako pala. Ako pala. Naipit dun sa mga diamante ng ng sing-sing niya. Ikaw kasi, bakit ito kasi yung... Sorry. Hinakabahan kasi ako kanina kaya dun sa isang interview na pahigpit yung kapit ko sa kamay. Who's more adventurous? Ako. Ikaw. Really? Dati kasi takot daw ako sa mga roller coaster. Tapos nung yung mga anak ko niyayaya na kami magsumakay, inimbita ko din siya. Pero siya ayaw niya talaga. So yun siguro. Oo, tatakot. So piling-pili lang yung mga rides na nasasakyan. Di ba, Jen, ikaw yung naunang magmotor? Yes. Ayun. Until now, do you get to ride? Yes. And then ngayon si Dennis na rin. Nahawa na siya. Nakawal. So nakuha mo yun, na-influence ka ni Jen. Ayun, ako naman dati, talagang bisikleta lang ako, bike lang. Pero, ayun nga, nakakalungkot minsan na pinapanood ko lang siya na nagmumotor habang kami nagsasasakyan. Titingnan lang namin, sabi ko, minsan samahan ko nga ito, parang mas masaya naman siguro. So ngayon, you do that? Yes. Saan? Kung saan-saan. Pero mas madalas papuntang Tanay kasi pag uuwi kami sa Tanay, yung house namin sa Tanay, magmamotor lang kami. Yun na. Walang nakaka-recognize sa inyo. Meron. Feeling ko kabisado na nila yung motor namin pagka dumadaan kami. Tapos, hindi naman nila, nagkahay lang Minsan sila. sasabayan kami. Hi, Jan! Hi, Dennis! Ganon. Minsan may mga irresponsible na motorista. Ikakat ka pa oo. para makapagpa-picture. Tapos yung talaga, minsan nakakatakot Delikado. na mapapabigla kang Ikaw yung mag-a-adjust hihinto. Oo. talaga para makaiwas sa What do you mga do usually pag- recklessness nila. Ako Actually, pinagsasabihan ko talaga na be responsible kasi syempre hindi natin masasabi anong pwedeng mangyari or aksidente, pwedeng dumating lang anytime. So as much as possible talagang hindi ko pinapalagpas pag ganun. Talagang pagsasabihan ko na please, mag-ingat kayo, lalo na uuwi pa kami sa pamilya namin. Oo. Minsan sa sobrang excitement siguro siya, pero Oo, hindi hindi na nila forget, no, naiisip Ay, nandito si Dennis, Gets saka si naman Jen. namin yun, pero Yeah. yun nga medyo delikado. Kaway ka na. Paano ko ako? Nasa gas yung isa nasa clutch. Paano? What's one thing about your partner which makes you laugh? Lalo na pagka nagagalit ako, minsan ginagawa niyang katatawanan. Yung parang naiinis siya, yung ano na naman yan, tapos mag-ano siya, mag-make face siya, nakakatawa. Ako, tawa na lang ako ng tatawa kasi hindi na ako maiinis, makakalimutan ko ng galit na ako, ganun. So, ganun yung mga minsan, yung mga pinag-aawayan namin. Buksan mo na kasi, tapos may gagawin siyang something, tapos matatawa na ako, makakalimutan ko na yung galit, ganun. Lagi siyang ganun. Every day yan. Okay. Oo. Okay. Ikaw, Dennis, what's one thing nakakapagpatawa sa'yo? Natatawa ako sa kanya kapag pagka inuutotan niya ako. Uy, grabe!
Hindi, doon Sa mo kwarto ba to? makikita. Sa bahay? Sa labas? Kahit saan, Okay. kahit saan. Hindi, bakit ako mahihiya, Hindi, diba? sa bahay na naman. Hindi, Nakakatawa syempre, dun. tsaka doon mo makikita kung gaano nakakomportable naman, yung diba? ano. Siguro naman by now, Dennis. Oo naman. Dati, Pero dati nahihiya. nahihiya siya. Sabi ko, Oo. ba't ka nahihiya? Eh, mag-asawa na tayo, okay lang naman Sabi, yun, sige, diba? ututan na lang tayo. Okay lang yun. So pag ganun, tinatawanan mo lang si Jen, natatawa. Sinasagot ko na lang din ang utot pagka ano. What's something about your partner which drives you crazy? Oh, yung hindi siya nakikinig. Yung yung sinabi mo na, oo, tapos hindi pala siya nakikinig. Hindi. Hindi nakikinig or nakakalimutan? May mga nami-miss out na mga, yung details. Iba yung nami-miss out sa hindi nakikinig kahit paulit-ulit mong sabihin. Like, Yung mga simple lang naman, yung, Ano ba? napalitan mo na ba ng, diaper or... Oy, hindi ko nakakalimutan. Hindi ba nakakalimutan? Hindi. Or, nakuha mo na ba to? O mamaya, anuhin mo to kasi, tapos biglang magtatanong siya. Di ba yung merong kang pinapako? Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi siya nakikinig? Tapos minsan ilang beses kong uulitin, yung tapos may inis siya, paulit-ulit, kasi nga hindi ka nakikinig. guilty? Yeah. Minsan-minsan. Hindi naman palagi. Siyempre yung mga napaka-importante yun talagang itatagla ako. Ikaw naman. Meron ka rin bang ganun kay Jen? Kasi magmula nung pandemic, naiinis siya sa akin kapag wala akong dalang alcohol sa bag. Siyempre, minsan, nagpapalit ako ng bag. Minsan, hindi ko nabibit-bit yung alcohol ko na nakakabit dun sa isang bag. Pero siyempre, naiintindihan ko naman yun. Pero siyempre, minsan, nakakalimot. O di ba ang pababaw lang po naman? Di ba? Yung mga mabilis namang maayos. Correct. Pero pagdating sa parenting, sino ang disciplinarian sa inyo? Siya. Ako. Siya yung mas nakatutok sa disiplina. So may bad cop, good cop kayo. So, pag naggano na si Jen at nagdidiscipline na sa kids, Magtatago na siya. hindi ka kumakontra. Hindi na. Kasi pag kumontra siya, kami mag-aaway. Hindi, alam ko kasi hindi ko kayang siguro magdisiplina ng tama. Minsan may mga ako na pinalalagpas, pero siya talagang bahala ka, lagot ka pagka So pag gano'n naririnig mo na, hahayaan mo na si Jen to discipline the Oo, siya na bahala doon. Hindi naman ako namamalo Yung lang talagang tough. Medyo lang ako magsalita. Mas tough lang ako na tough love. Hindi sila Kung paano nagsusumbong ko sa'yo pinalaki. pag gano'n? Hindi naman. Naiintindihan naman nila. At mas maganda yung ganun na habang maaga pa lang, nadidisiplina na sila. Sino mahilig mag-spoil? Pareho. Pareho kami. Pareho. Maswerte kami na yung mga anak namin. Hindi nang hihingi ng mga kung ano-ano. Ano lang minsan, Pagkakailangan lang. minsan parang kami na lang makakadiscover, wala ka na pala ganyan. Pupudpud na pala yung sapatos. Oo, Hindi ganun. nagre-reklamo yun. Mabait na mga anak namin. on your parenting. Kaya yun. Congrats. A list of everything you appreciate about Dennis. Na-appreciate ko yung time niya palagi sa amin. Na-appreciate ko rin na wala siyang barkada. Hindi ko masasabing wala siyang friends, pero wala siyang yung, alam mo yun, yung, di ba po, yung ibang mga lalaki, yung talagang, aalis kami ng mga tropa ko or mga whatever, tapos iinom yan. Kasi hindi siya umiinom, hindi siya lalabas, hindi gumigimik, yung gano'n, yung talagang taong bahay. Ako pa yung mas lumalabas, pero sa mall, ganyan. Pero siya talaga, hindi mo siya makikitang lumalabas. Talagang yung time niya, pag wala siyang work, sa bahay talaga kasama yung family niya. Pagiging, selfless niya, yung minsan hindi niya na naiisip na kailangan niya ng bilhin to. So ako yung gagawa nun para sa kanya. May mga bagay na, ay, okay lang, meron pa ako. Hindi, kailangan mo to. Ano na yan, ROI na yan. Kasi syempre nakikita sa TV, so kailangan palaging may pang-alternate, ganyan. So siya, ayaw niya, okay lang, next time na lang, or sa iba na lang, ganyan. Bukod sa mapagmahal, maganda, sexy, naman, ano ba yan? mahalaga sa sarili at sa mga mahal sa buhay, magandang sense of humor, generous, tutok sa bawat membro ng pamilya. Ayun, lang niya, sensitive sa mga needs ng mga mahal niya. Sabi mo nun, Jen, nung nagkausap tayo last year, kasi pag gumagawa kayo ng project, hindi kayo nagsasabay.
Parang Opo. nag-alternate kayo, Opo. di ba? Ngayon, paano ito nung nagawa niyo yung project? Paano na naging schedule? Ngayon, kasi nung time na yun, ayaw talaga namin magsabay dahil maliit pa si Dylan. Gusto namin So naiiwan parang gusto lagi. namin laging may isa sa amin na nakatutok kay Dylan. Pero ngayon, ano na siya eh, may sariling mundo na, yung naglalaro na, tapos nag-aaral na rin siya. So ngayon, naiintindihan niya na rin na pagka, oh, Mama and Papa will go to work. Okay, bye! Ganun na lang siya. So talagang, ano na siya, nakakaintindi na at pwede nang iwan. Timing din sa pagpasok ng offer na magkasama kami sa soap, magkasama kami sa movie. So, I think yun yung, naswertehan lang na tamang timing lang talaga lahat. Ito naman, GMA Pinoy TV is celebrating its 20th anniversary this year. So, and ang team namin is Hanap ng Puso. So, ngayon naman, Jen, ano pa ang hanap ng puso mo? Masayang-masaya na yung puso ko ngayon. Parang ang gusto ko na lang masustain yung ganitong klaseng relasyon at yung pagmamahal namin sa isa't isa. Ikaw, Dennis, ano ang hanap ng puso mo? Siguro yung hanap ng puso ko ngayon, mas maraming quality time pa sa pamilya. Dahil yun na nga, yun yung buhay namin ngayon eh. Yung pagbuhay ng pamilya, yung pagsama sa kanila. Sobrang blessed kami na mabigyan ng mga ganitong klaseng trabaho. At siguro yun lang yung hanap ko, mas maraming time sa pamilya. Yun talaga. Message to Global Pinoys na inaabangan na ang mga projects ninyo at sabik na kayong makita mag-perform ulit abroad. Si Dennis kakatapos lang eh. Oo nga. So, message na lang to Global Pinoys. Sa lahat po ng mga Pinoy sa abroad, hopefully magkita-kita po tayo soon at alam ko miss nyo na ang Pilipinas at ang mga pamilya nyo. So sana kahit papano part ng Pilipinas ay madala namin dyan sa inyo. Manood po kayo ng mga shows ng GMA para kahit papano ay maibsan yung mga lungkot at pagkamiss nyo sa mga pamilya nyo at kahit sa sandaling entertainment, mapasaya namin kayo. Excited na po kaming makasama kayo at makita ulit sa mga international shows ng GMA. Baka niyo po kami dyan. Sigurado malapit na yan. Thank you, Jeneline and Dennis. Thank you. And Thank good you. luck at marami pang projects ang aabangan namin sa inyo dito sa GMA Pinoy TV. Sana nga po. Thank you. Thank you po.